Sigurado ka? Tumango lang ako sa tanong niya. Nang tapos na akong bigyan ng pagkain ni Manang, iniwan niya na ako dahil maglalaba pa raw siya. Nakakailang subo pa lang ako nang biglang sumulpot si Daddy. Dad, sabi ko at umupo sa tabi ko. Pupunta kami ng Tagaytay ng mommy mo para sa business, sabi ni Dad at tumango lang ako. At ang sekretarya ko na ang bahala sa'yo mamaya para mamili ng gown mo sa kasal. Nakikinig lang ako kay Dad at panay lang din ang tango ko. Magsasalita pa sana si Dad nang hindi niya na itinuloy at lumabas na ng kusina. Napabuntong hininga ako, saka tumayo at uminom ng tubig. Mamimili ako ng gown para sa kasal. Gusto kong bugbugin ang sarili ko dahil nauna pa ang honeymoon kesa sa kasal. Tangna, sabi ko at napa-facepalm. Nakaupo lang ako habang sapo na sapo ang ulo ko. Hindi ako makapaniwalang bumigay ako. Irene, may naghahanap sa'yo labas, napaangat ang tingin ko kay Manang. Sige po, sabi ko at tumalikod na siya, may bula pa ang mga kamay niya. Sino naman kaya yon? Tumayo ako at naglakad palabas ng kusina at nadatnan ko doon ang babaeng nakaskirt. Secretary ito siguro ni Daddy. Nang makita niya ako, napatayo siya kaagad. He am Eva Ortega. I already know you, pagputol ko sa iba pa niyang sasabihin. Mumiti lamang siya sa akin at sininyasan ko siyang umupo kaya ganun din ang ginawa niya. Umakyat ako sa itaas at pumasok sa kwarto. Ano kayang susuotin ko? Pumasok ako sa walk-in closet at napili ko roon ang palda na above the knee. Tsaka rubber shoes at pinarisan ko ng t-shirt na sakto lang sa akin. Nakalugay lang ang buhok. Pagkababa ko ay ngumiti ako sa kanya at ganun rin siya. Let's go, sabi ko at tumango naman siya. Pumasok kami sa kotse niya at siya na mismo ang nag-drive. Saan ba tayo mamimili? Tanong ko. Tumingin siya sa akin sandali at itunoon din naman ang tingin sa daan. Sa friend ko, sabi niya at tumango lamang ako. Ilang minuto pa at huminto kami sa hindi kalalakihang building pero masasabi ko na sobrang mahal. Lumabas kami ng kotse at nauna siyang maglakad sa akin at sumunod lamang ako sa kanya. Pagpasok ko, tumambad agad sa akin ang mga iba't ibang gown. May kausap sandali itong si Eva at pumunta na siya sa akin. Pumili po kayo kung ano ang nagagandahon nyo, Lucas de los Santos. Putik amas. Hindi ako ready. Tumango lamang ako at inilibot ang tingin sa mga gown. Gusto ko yung simple lang at wala masyadong design. Nag-umpisa na akong maglakad-lakad habang itong si Eva ay nakasunod lang sa akin. Naagaw ng pansin ko ang gown na tube at ang sa ilalim ang simple lamang. Yan na po ba, Mrs.? Kanina pa itong Mrs. na Mrs. Tumango lamang ako. Ngayon po ay mamimili po tayo ng susuotin niyo sa paa. Sabi niya at mabilis ko naman siyang tinignan. Hindi na kailangan. Mabilis kong sagot sa kanya at aangal pa sana ulit siya nang unahan ko siya. Ako bahala kay Dad. Sabi ko at tumango naman siya at nagbuntong hininga. Ilang sandali pa pumunta na siya ng counter at binayaran naun. Nasa likod lamang ako ni Eva at nakikinig ng usapan nila nang kilala niya siguro. Nang marinig ko ang presyo ay napamura ako sa isip ko. Tangna ang mahal. Ilang minuto pa ay natapos na kami at nag-aya pa siya nakakain sa labas pero tumanggi ako sapagkat nagpauwi ako sa kanya sa mansyon. Nang minuto pang pagdra-drive at nakapasok na kami sa mansyon. Pagpasok ko sa mansyon ay gusto kong umatras at pinagsisihan na tinanggihan ko ang alok ni Eva kanina. You're here, sabi ni Martin. Hindi ako makapagsalita sapagkat napalunok lamang ako. Hindi ko alam kung saan ako tutuloy. Kaliwa ba o kanan, di kaya tatakas ako. Where's I buy? Putol ko sa sasabihin niya. Tinignan ako ni Manang at itinuro ang taas. Kaya malamang nasa kwarto sina Abi. Hindi ako nagsalita sapagkat nilampasan si Martin at dali-daling naglakad pataas. Hinihingal akong pumasok sa kwarto habang ang kamay ko ay nakahawak sa puso ko na para bang may sugat iyon. Napaangat ang tingin ko at nakita ko ang dalawang magkapatid. Si Luke ay nakaawang ang mga labi habang may subo-subong kutsara. Si Liam naman ay ngumunguya habang nakatingin sa akin.
lang niya kailan pa to dumating. Anong nangyari pinsan? Tanong ni Luke pero hindi ko sinagot sapagkat hinanap ko ang dalawang bata. In the bathroom playing. Napakurap-kurap ako dahil sa sinabi ni Liam. Bigla kong naalala ang nangyari kagabi sa amin ni Martin. Ano? Gulat kong tanong sa kanila. Bobo ka pinsan. Kaintindi English. Sinamaan ko ng tingin si Luke. Tangna mo. Sabi ko at tawa lang nilang dalawa ang sinagot. Mga buwiset. Tinapon ko ang shoulder bag ko kay Luke at nalaglag ang kutsara niya. Pinsan naman, ang bastos. Sigaw niya sa akin pero hindi ko pinansin. Pumunta ako sa banyo at binuksan. Tumambad sa akin ang dalawang bata na naglalaro ng bula sa maliit na bathtub. Mommy. Sabi ni Abby sa manipis na boses at agad akong ngumiti. Naglakad ako papalapit sa kanila at penesil ang mga pisngi nila. Si Abby ay panay ang tawa, ito namang si Leo manang-mana sa tatay niya. Seryosong seryoso. I'll be right back baby, sabi ko at tumango naman siya, kaya lumabas ako ng siya. Pumunta akong closet at nagpalit ng pambahay tsaka hinarap itong si Liam. Huy gago, bakit ngayon ka lang? Sabi ko at medyo sinipa pa ang binti niyang nakakross. Gago ngay kwa? Miss me? Sabi niya tsaka ngumisi. Asa ka Liam. Dahan-dahan akong tumingin kay Luke dahil inunahan niya ang sasabihin ko. Alam niyo kayong dalawa, mga leche. Sabi ko at tinalikuran si Liam at akmang lalabas na may biglang kumatok. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Aseti, baka si Martin to. Hey Erin. Napatingin ako kina Liam at Mikas na ngayon ay tinitignan lang ako. Tangna, ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang harapin siya. Anong gagawin ko? Tanong ko sa sarili ko at nahagip ng mata ko ang kama at dali-daling lumakad doon. Umusog ka. Sabi ko kay Luke na ginawa naman niya. Humiga ako sa kama at nagkunwaring tulog. Huy, anong ginaga? Where's Erin? Shota, nakapasok na siya. Sabihin mo tulog ako, bulong ko at tumawa naman ng nakakalukotong si Luke. Ano? Lilibrehin kita sa paborito mong restaurant. Bulong ko ulit saka biglang naging energetic tong si Luke. Yan ganyan, makisama ka. Tulog siya per hahaha. Lihim akong napangiti habang nakapikit. Napagod dahil lumabas sila ng kadate niya. Ay putek, gusto kong sakalin itong si Luke Buesit. Nawala ang ngiti sa labi ko. Date? Sabi ni Martin. Yes, pair. Masiglang sabi ni Luke. Gagi talaga to. Okay, rinig kong sabi ni Martin at biglang bumagsak ang pinto. Hudyat nang lumabas siya. Humagusyos tumabi ng higa sa akin si Luke. Binuksan ko ang mga mata ko at tumambad sa akin ang nakangiting si Luke at nagtatas baba pa ang kilay. Tumayo ako at agad na hinarap itong si Luke. Gago ka talaga, Luke. Bakit sinabi mong may kadate ako? Hindi makapaniwalang sabi ko. Tawa lang ang sinagot niya. Bakit ganyan ka umaktuho, mahal mo na ba yung ama ng anak mo? Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Luke. Ako. Mahal ko si Martin. Gago, sabi ko at hinampas ng unan si Luke. Kanina pa ako dito sa kwarto habang sina Liam at Luke ay nasa baba na kumakain na sila. Nakaupo ako ngayon sa kama. Hindi ko kayang bumaba. Ang ugag mo kasi ay rin, ang rupok. Huy, bumaba ka na raw, kakain na, sabi ni tita. Naputol ang sasabihin ko dahil sa boses ni Luke. Tumikim ako. Sabihin mo masakit ulo ko, sabi ko at pilit na pinapaos ang boses ko. Hindi siya sumagot sapagkat narinig ko na papalayo na siya. Humiga ako sa kama at tumingin sa puting kisame namin. Bigla kong nakita ang imahe ko na binabayo ni Martin sa likod. Agad akong napabangon at napahila mo sa mukha. Tangit naman kasi sabi ko at humiga ulit at ipinikit ang mga mata. Pero nakikita ko pa rin ang sarili ko at si Martin na nakahubad kaming pareho. Iminulat ko ang mga mata ko. Buwisit, hindi talaga titigil, ang rupok mo kasi Erin. Marupok. Napabalik was ako ng bangon nang may magsalita.
Ganun na lang tumindig ang balahibo ko dahil si Martin yun. Paano ka nakapasok dito? Sabi ko habang nautal. Gawin what? Any problem with that? Sabi niya at papalapit ng papalapit sa akin. Anong gagawin ko? Ayokong maulit ang nangyari sa amin. Traidor naman kasing katawan to. Hindi. Malakas kong sabi at napatigil naman si Martin at tinignan akong nagtataka. What? Tanong niya. Huwag kang lalapit. Sabi ko at sininyasan siyang huwag lalapit. And why? Tanong niya na naman ulit. Basta huwag kang lalapit, sabi ko, pero imbes na sundin ang sinabi ko ay mabilis siyang lumapit sa akin at tinulak ako sa kama. Taena. Agad akong bumangon at lumayo sa kanya. Nasa kaliwa ako ng kama at siya naman ay nasa kanan at pareho kaming nakatayong dalawa. Put, anong problema mo? Singhal ko sa kanya. Why are you acting like that? Sabi niyang nakapamiwang. Hindi ko din alam. Lumabas ka. Sabi ko sa kanya pero hindi siya gumalaw. Is it because of what happened to us last night? Napalunok ako dahil sa sinabi niya. Hindi. Sinikap kong wag mautal pero hindi ko kaya nautal pa din ako. Then, why do you avoid me? Tanong niya ulit. Masakit lang ulo ko. Walang kwenta kong rason. Take medicine, seryoso niyang sabi. Oo, kaya lumabas ka na, sabi ko at umigting ang panga niya. I don't want, matigas niyang pagkakasabi. Napahilmaos ako sa mukha ko dahil sa katigasan ng ulo niya. Ang kulit mo, sabi ko sa kanya. I don't care, sabi niya at hindi na ako nakapagsalita pa sapagkat nakatingin na lamang sa kanya. Is it true? Tanong niya bigla. Napakunot ang noo ko. What? Tanong ko. You really have a date? Napatikim ako dahil sa sinabi niya. And I know you're awake when Luke says you're asleep. Napatalikod ako bigla dahil sa sinabi niya. Langya, ang lakas ng pakiramdam ng hinayupak na ito, bulong ko. What now? Tanong niya ulit. Wala akong kadet, sabi ko pero nakatalikod pa rin sa kanya. You're avoiding me. Oo na, yauletse, ang kulit, sabi ko. Haharap na sana ako nang mabunggo ako sa katawan. Kung bakit naman to biglang pasulpot? Agad akong lumayo sa kanya pero hinapit niya pa rin ang biwang ko. Gago, bitawan mo ako, sabi ko at nagpupumiglas nang hindi siya makinig. Tinignan niya ako. I'm sorry for everything I told you before you left in Emwa condo. Di inaasahan ang sinabi niya. Hindi ko pero parang may humaplos sa puso ko. Matagal na yon, sabi ko. I was looking for you because I knew you would really get pregnant. Uminit ang gilid ng mga mata ko. Kumawala ako sa yakap niya sa biwang ko at umupo sa kama. Tumingin ako sa kanya. Daddy also looked for you, habang pinagbubuntis ko si Abby but he couldn't find you. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko at agad yon tumulo na parang sirang gripo. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ang pisngi ko ng dalawang kamay niya. I know that my sorry is not enough but I will tell you again and again until you can forgive me. Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya habang naluluha. Pinahid niya ang mga luha ko ng kanyang hinlalaki. Hinawakan ko ang dalawang kamay niyang kamay na nasa pisngi ko na hinahaplos niya. I don't know but when I see you my heart beats faster na para bang gusto niyang lumabas sa dibdib ko. Pag-amin ko sa kanya pero bigla na lang siyang nag-smirk. May kalokohan na naman to. So are you in love with me? Sinampal ko siya ng pabero. Ang kapal ng mukha mo, sabi ko at tumawa lang siya at pinahiran niya ang pisngi ko ng dulo ng damit niya. Gago ginawa kong bata. Stop crying na anak, sabi niya at sinamaan ko lang siya ng tingin. Taena mo, sabi ko at humalakhak siya ng tawa. It's been 2 days since I did drama in Emwa bedroom at 3 araw na lang ay ikakasal na ako sa kanya. Napabuntong hininga ako at isasalampak sana ang ulo ko sa mesa nang biglang sumulpot si Abby. Mommy, Park, tili niya. Tsaka nyugyug pa ang braso ko. Hinarap ko siya. Ngumiti ako sa kanya.
Okay. Sabi ko at binuhat siya at hinawakan ang kamay ni Leo para pumunta kaming kwarto at magbihis. Nang makapasok ay agad kong pinaupo si Abby sa kama. Hinarap ko si Leo. Leo, dyan lang kayo, okay? Tango lang ang sinagot niya sa akin. Lumabas ako ng kwarto at hinanap si Liam o di kaya si Luke na lang. Manang, nakita niyo po ba ang dalawang magkakapatid? Tanong ko at ininuso ni Manang ang kusina. Nagtungo ako roon at nadatnan ko si Luke na nakaupo habang ang isang paa niya ay nakatungtong sa isa pang upuan. Hoy! Agaw ko sa pansin nila at si Luke lang ang lumingon. Nakaupo naman si Liam na pangbabae, nakakross pa ang mga legs. Yes. Sagot ni Liam. Namiwang ako. Bigyan niyo ako ng damit ni Leo, may pupuntahan kami. Utos ko sa kanya at sinipa ng bahagya si Luke na nagmumura dahil daw bobo ang kakampi. Ano naman kaya ang nilalaro ng hinayupak niyan? Anong ako? Anak mo yon sigaw ni Luke at agad siyang binatukan ni Liam. Just go, Luke, hindi kami bati ni Leo. Napatingin ako kay Liam dahil sa sinabi niya. At ano? Hindi mo susuyuin? Sabi ko at tinignan niya naman ako ng seryoso. He said hate niya ako, sabi niya at napatawa si Luke na agad ding napatigil ng batukan siya ni Liam. Nang ayan magsakitan kayo. Just go, Luke. Pagpupumilit ni Liam kay Luke at irita namang nilingon ni Luke ang kapatid. Tangna mo, may anak ba ako ho? Sigaw niya sa kapatid at agad kaming nilayasan. Ikaw na, Liam, sabi ko at walang nagawa ang ungas at sinunod ang sinabi ko at pumunta sa kwarto nila ni Luke. Kahit ganyan yan ang mga yan ay may mga kwarto niyan dito. Nang makapasok kami sa kwarto nila ay puro mga mukha ni Luke ang nakadikit at ginawa pa talagang poster. Here. Iniabot sa akin ni Liam ang damit ni Leo at agad ko yung tinanggap, tsaka pumunta na sa kwarto namin ni Abby. Pagpasok ko nadatnan ko ang dalawang nagkikilitian kaya panay ang tawa ni Abby. Mommy! Hell, ha ha ha, stop it! Sigaw ni Abby sa manipis na boses. Hey, stop it na, magbihis na kayo, sabi nila at agad din nila akong sinunod. Tinulungan ko silang magbihis at nang matapos ay lumabas kami ng mansyon. Hindi na ako nagbihis pa dahil sa playground lang kami pupunta. Tinamad akong pumunta ng park. Akma kaming hahakbang na patungong kotse nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya napatakbo kaming tatlo papasok sa loob ng mansyon. Ano ba yan? Park, Mommy, sabi sa akin ni Abby na maluhang-luha ang mga mata at si Leo naman ay kalmado. Tinignan ko ang langit, sobrang makulimlim at ang lakas ng ulan at ang impak ng hangin. Tinignan ko ang dalawang bata. Next time na lang, baby, I said at nagpout naman tong si Abby at si Leo naman ay walang kareaksyon. Ayan, nakuha sa ama. Nakatayo ako ngayon sa balcony habang pinagmamasdan ang kalangitan na umuulan. Malapit na ang kasal ko. Napabuntong hininga ako, hindi ko alam kung bakit inamin ko sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Kapag nakikita ko siya o malapit siya sa akin. Ngayon napagtanto ko na bawas-bawasan ko itong karupukan ko dahil hindi ito maganda sa akin. Nakakasama ito lalo nang kapag kasama ko itong si Martin. Nag-overthinking ako minsan na kung pagkatapos ng kasal namin ay sasaya ba kami. Pero sana, napatalon ako sa kinatatayuan ko at napahawak sa puso ko. Tanginang Luke bigla na lang sumulpot at nagsisigaw. Pinsaan! Sigaw niya sa akin kahit sobrang lapit na namin sa isa't isa. Tumingin lang ako sa kanya. Ano? Tangina mo, sa susunod na gugulatin mo ulit ako, Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang takpan niya ang bibig ko. Manahimik ka muna, pinsan, importante tong sasabihin ko, sabi niya at kusa niya namang kinuha ang kamay niya na nasa bibig. Ano ba yon? Punyeta. Naiinis kong sabi. Hinawakan niya ang magkabila kong braso at tinignan ako ng seryoso. Si Liam at ang nanay ni Leo ay nasa ibaba nag-aaway. Gulat akong tumingin kay Luke. Ano? Si Liam at ang nana. Binatukan ko siya, bigla na ikinaangal niya naman. Aray naman, pinsan. Reklamo niya pero hindi ko pinansin yon.
Nagmartsa ako pababa ng hagdan at nakita ko nga si Sarah na nanay ni Leo at si Liam na nakatalikod at sobrang obvious na nag-aaway silang dalawa at ganun na lang ang gulat ko nang makita si Leo na nakasilip sa kanila. Napadali ako ng pagbaba ng hagdan at nilapitan agad si Leo at binuhat. Leo, why are you here ah? Where's Abay? Did you? Napatigil ako sa pagsasalita ng bigla umiyak.